sinasabi niyo pong people power, ibig sabihin, gusto niyong bumaba sa pwesto ni Yes, Pangulong Marcos. yan ang hiling namin. Bumaba si PBBM. Masisira ang Pilipinas pag hindi bumaba si PBBM. Piruin mo, pinapanguluhan tayo ng isang bangag. Walang pag-iisip ng matino. Eh kung matino kang tao, kahit na yung aso sa amin, pakainin mo sa iyong palad, balik-balikan ka, hindi makakalimutan. Nilibing ang iyong tatay, ilang dumaan na presidente. Hindi nilibing si Marcos sa libingan ng bayani. Si tatay din na gumawa naman. Pero hindi na natin nanaw na loob. Hindi magiging pangulo si tatay Digong at si BBM kung hindi si Sara at si tatay Digong. Kami, bumuto kami, umiiyak kami, bubutuin namin ito dahil sa inyo, Ma'am Sara. Hindi man namin butuin. Dahil isinusumpa na ng aming mga kanununuan, ang mga Marcoses. Dahil hindi lang nyo alam ang pinagdaanan naming mga magulang noong kapanahunan ng kanyang ama na Marcialo. So ang kasalanan ng tatay ni Marcos, i-compare mo sa kasalanan ni Duterte, napakalayo. Hinusay yung kanya, ilan ang pinatay niya, ilan ang masakir. Pero yung Marcialo, parang Hitler din siya. Kaya sa aming mga Muslim, wala nang puwang siya na si BBM. Nanalo lang siya dahil kay Sara at kay tatay Digong. Ya Allah, naririto kami ngayon. At lahat ay nagkakaisa. Buong mundo po ang umiiyak para palayain ng aming minamahal na Pangulo na walang ibang Pangulo gumawa ng kabutihan sa Pilipinas maliban sa kanya. Ya Allah, ikaw po ang may lakas. Ikaw po ang nag-iisang makapangyarihan. Ya Allah, bigyan po mo ng kalayaan ng aming Pangulo. Pabalikin mo siya sa Pilipinas. Duterte! Wala yung magiging tinik sa kanilang lalamunan na siyang maglalaban sa Pilipinas. Alam na naman natin, lahat, buong mundo ay umiiyak dahil si Digong ay walang ginawang masama. Wala siyang planong sirain ng Pilipinas, kundi ayusin ng Pilipinas. Nakita natin sa napakababa, napakaliit na termino na binigay sa kanya kung anong nangyari sa Pilipinas. Kahit na yung daga, wala siyang napatay. Wala siyang napatay na daga. Kung sa salita, hindi naman nakakamatay yung salita. Yun ang pamamaraan niya para matahimik ang Pilipinas na nanakot si Duterte. Pero he never do killings. Nandito ako, maliit pa ako, nandito na ako sa Davao. Walang nakita na pinatay ni Duterte. Kahit daga, wala siyang pinatay. Kaya nananawagan tayo sa ICC, please free our president. He is the only president who implement the rules of law, the true rules of law in the Philippines. Wala nang iba. Siya lang. What is the true rule of law? When you say the truth, there is no presence of discrimination. Equality, the true democracy. detain na po siya doon. Hindi pa kami nawawala ng pag-asa dahil ang paghuli sa kanya ay tinuturing namin illegal. So kung totoo ang ICC nagpapatupad na tunay na batas, talagang mapawawala sa si Duterte. Kaming mga Muslim, hindi kami titigil. Sanay na kami sa Marcialo, hindi kami titigil hanggat hindi mapalaya si Duterte. Kung ano man ang gawin nila sa kanya, hindi kami titigil. Magiging malaking problema na. Kasi si Duterte lang ang nakakita sa amin. Siya lang ang nagbigay sa amin ng busis na mga Muslim, tiningnan ng patay-patay ang Goro at saka mga indigenous people. We commit to you this activity. Be with us, guide us, protect us from harm, protect us from evil. Ginoo, thank you and thank you very much. Patuloy kaming sisigaw. Magsakripisyo kami ng pagsigaw, manawagan hanggang sa aabot dito sa ICC yung sa aming mga Muslim country post ay nag-ano rin sila, natutulong sila para palayain si Duterte. Hindi ito hindi natin malampayan, pero kung palayain si Duterte baka liliit ang rally, pero ang rally sa Pilipinas hindi mawawala hanggat hindi bumababa si PBBM. Pababain natin para hindi masira ang Pilipinas. Pababain natin. Kasi wala nang matinong pag-utak. Biruin mo naman, siya lang lumibing sa kanyang ama. Sa kanyang utang ang pagiging Pangulo. Hindi na yan pwedeng maging Pangulo kaya wala nang isip na maganda. Sira-sira na yung plano niya. Sa tingin niyo po, magiging posible ba ang people's power? Isa possibility kung talagang patuloy na patuloy dahil kami nga sa aming grupo, hindi kami titigil. Kung ano man ang mangyari, gagawin namin lahat para maipaglaban namin si Tatay Digong, lalo na ang aming mga tao.